Araw na ito, i-share ko po sa inyo kung ano po ba yung epekto ng the law of attraction kapag ito ay nag-activate sa mundo natin. Dahil nga this year, activation of law of attraction ang magaganap sa mundo natin. So, ang law of attraction ay para po yung wall, yung pader, parang ganun po yun. Parang maihambing natin yun kapag tayo ay naglalaro ng bola, tapos hinahagis natin sa wall, di ba po nagbabounce po siya balik sa atin. So, parang ganun po yung law of attraction. Nagbabounce back po siya. And sa mundo ng spirituality, meron tayong dalawang uri ng enerhiya. Isang positive energy, credit po yan kay God, at isang negative energy na credit po yan sa inferno. Ang mundo ni God ay maihahambing mo yan sa isang lugar na all living things ay nabubuhay. Lahat ng may buhay doon yan under kay God. And sa mundo naman ni Satanas or sa negative world, ang mundo na yan ay walang nabubuhay. Dahil po that is a darkness, ang lugar na yan ay madilim. Kung sino man po na spirit or individual person ang maliligaw sa lugar na yan, yan po ay dry land. Walang nabubuhay dyan dahil ang mararamdaman mo sa lugar na yan kapag andyan ka is sadness, anger, hatred. In short, nasa-suffering and pain ka kapag tumungtong ka sa lugar na yan. At walang buhay po yan. Dry land po yan. Dahil that is the world of darkness. Samantala sa mundo ni God, lahat ng living things nabubuhay kung bakit yan po ay green land po ang tawag dyan. So as individual human, nakadepende po yung bigat na babalik sa atin as individual human according sa kung gaano kabigat yung kapal ng enerhiya na na-produce natin as individual human. Dahil po, kapag ang mga kasalanan kasi natin, katumbas niyan ay bato. Diba po, kapag tayo ay nagsisinungaling at yun ay itatama sa atin, diba masakit po yung balik niya. Kapag tayo ay nagpapakalat ng maling chismis at yun ay babalik sa atin, diba masakit po siya. Mentally and emotionally, apektado po ang ating sarili as individual human. Mas mabigat at mas masakit po siya. Dahil it will cause into a human a suffering and pain, may depression, may stress. Lahat yan apektado na yun pag yan bumalik sa iyo. So, sa mundo naman ni God, kapag nakapag-repentance ka na, kapag ikaw ay isang mabuting tao, na gumagawa ng kabutihan sa kapwa, na bukas sa kalooban mo, kapag merong babalik sa iyo na kabutihan, masarap po siya sa pakiramdam. Dahil nagbibigay po siya ng happiness, para kang binibigyan ng masigla na enerhiya, happiness, joy. Kasi that is, kapag kabutihan is represent into a love, kaya parang ang sarap-sarap po talaga siya sa pakiramdam kapag may babalik sa iyo na kabutihan. Overload yung ngiti mo nun, ang saya-saya nun. Ganun po yun. Kaya each individual of us this year, kailangan po ng bawat individual na tao na magiging aware sa kung ano yung iniisip natin, ano yung sinasabi natin, ano yung ginagawa natin. Dahil po, bilang tao, ang iniisip natin, kung ano kasi iniisip natin, yun yung sinasabi natin. At kung ano yung mga sinasabi natin, yung ginagawa din natin. So,
lahat po yan ay nagko-convert into energy. So, depende sa'yo kung ano ba yung iniisip mo, ano ginawa mo, ano ba yan, kabutihan ba yan, or kasamaan. So, each of us individually, tayo po yung magha-harvest. Dahil tayo po ang nagtanim, tayo din magha-harvest. Kung ano yung puno, yung itinanim mo, yan yung aanihin mo. So, that is sa law of attraction. Para siyang karma na tinatawag. That is to harvest yung mga itinanim natin. Law of attraction po yan. So, sa karma naman kasi, dalawa din po yan. A good karma and a bad karma. So, ganun po yan. Sa law of attraction po yan. So, that is, ganyan yung mangyayari this 2025 na it will activated yung law of attraction for the reason and purpose. So, sa next, ipapaliwanag ko pa yan sa inyo ng malaliman. Dahil po, oras na po na ibalik ang mundo kay God. Dahil sa 3D Mind Consciousness, ang naghari-harian doon at parang yung mataas talaga ang level no, na nag-harvest ng mga enerhiya doon ay darkness. Si Lucifer, si Satanas yung mataas yung kanyang kumbaga siya yung lider-lideran, siya yung naging leader sa 3D Mind Consciousness. Kung bakit may separation at andun po yung suffering and pain dahil maraming tao ang nasa trauma dahil nga sa mga fear na dinulot nila to control an individual human, kung bakit hindi sila nag-grow, hindi nila nakita ang katotohanan, nagbulag-bulagan sila at nagpatuloy sa kasinungalingan, kung bakit naging mataas yung antas ng darkness sa 3D Mind Consciousness. So from 3D Mind Consciousness, kailangan na po yan i-lift up into a 5th density human consciousness, which is lahat po mababago. Kasi sa dami ng kasinungalingan, sa daming mali, lahat po yan, itatama po yan lahat. Kung bakit time for repentance. Dahil ang magaganap sa mundo ay yung parang ganun, magbabounce back sa'yo ang mga gawain mo. Kaya yun lang ang payo ko sa inyo, be aware of your own thoughts, action, and words. And kung sakaling nakagawa naman kayo ng hindi maganda, just acknowledge kung ano yung mali mo. Ask for forgiveness kay God and forgive yourself for doing that mistake. Para hindi mo na siya ulit-ulitin. Ganun lang po yun. Yun na kasi yung paraan na ma-illuminate mo yung negative energy na yun.